Okay, ito na yon. Real Talk 101, episode 39, kukuha ako ng isa. Gumawa lang ako ng special episode para mabasa at malaman ng lahat at marinig at mapanood ng lahat. Kasi hindi ganun ka-easy talaga yung ritual kung alam nyo lang. Okay, ito yon. That is cleverness, di ba? Na inclined sa topic natin. Di ba? Pagiging wise. So, kung ayaw mo na madisgrasya ka, kailangan mong mag-ingat. And then, isa doon sa pag-iingat sa spiritual na bagay is kailangan meron kang sariling protection sa sarili mo, protection spell. And then, you do have your own, nawag na to, cleansing. Kasi pag hindi ka na-cleanse, wala din silbi. Diba? Para ka pa rin pinggan na hindi nahugasan. Okay. Rabbit. If you have been going through a difficult times, it is time to think outside the box to find the solution. This is also a reminder to avoid neglecting your creative side, and if you have let creative project lapse, it may be the time to pick them back up again. Okay. Yung nasabi dito is projects. Pero, kalimitan kasi sa inyo, the problem is not the project, not the work itself. Pero, it's more on emotional side ng buhay ninyo. So, kung alam na ninyo, no, na marami kayong pinalagpas na pagkakataon dahil ipinagpalit nyo yan sa mahal nyong tao o sa minamahal ninyo, panahon na para pag-isipan mo ngayon. Nung panahon ba na minahal mo siya at nagmamahalan kayo at kayo pa? Ano ba ginawa niya sa'yo? Nirespeto ka ba? Minahal ka? That's the real talk. Inalagaan ka ba? Tinulungan ka ba sa pang-araw-araw na gastusin? Sa buwan ng bayarin sa ilaw, tubig, etc. etc. Diba may mga ganon? And then by the time na yung, this is the real talk, pag nangyari, no, na nag-away kayo, hanggang sinabi niya, hiwalay na kayo, ayaw niya na sa'yo. Diba, iiyak ka, masasaktan ka, magagalit ka. Kasi binigay mo lahat, binuhos mo lahat. Ngayon, siya naman, iiwan ka na kasi nararamdaman na niya na parang wala ka ng silbi sa buhay mo, sa buhay niya. Real talk. Ngayon, kailangan mo pa ba na palagpasin lahat? At tiisin mo na lang yung ugali niya basta wag lang kayong magkahiwalay? O tatanggapin mo na lang yung kasalukuyan at katotohanan, real talk, na maghiwalay na lang kayo bago pa maubos ang lahat sa'yo. Real talk, yan yung ano eh. So, di ba kapag ito na may nasa isang negosyo, no? Real talk din. Ang negosyante, kapag nararamdaman na niya na parang malulugi na siya, tsaka yung principal amount na capital niya is parang mauubos na. Ugali ng negosyante, iiwanan ang negosyo, isasara. Kasi bakit ba naman siya real talk, magtatagal sa isang negosyo, na bibigyan niya ng sahod lahat ng tao, magbabayad siya ng building, ilaw, tubig, etc. Tapos malulugi din siya. So yung gagawin niya, iisipin niya sarili niya. Uunahin niya sarili niya, and that's the real talk. Kasi, yung mga tao, nagtrabaho dahil gusto magkaroon ng sahod. Yung ikaw, nagnegosyo dahil gusto mong kumita at gusto mong magkaroon ng extra para sa future mo. Kapag ito, pinabayaan mo at sinayang mo at pinalagpas mo, gusto mo bang sabay kayo ng tauhan mong bumagsak? Kasi kapag sinara mo lang yung side na yan, that's being clever. Yung tauhan mo, maghahanap ng bagong trabaho. And then,
ikaw, sa panahon naman na magkakaroon ka ng pagkakataon na lumaki yung negosyo mo or your project mo, makakatulong ka na ulit, di ba? Makaka-hire ka na ulit ng tao. Yan yung utak ng isang negosyante. Kung isa ka namang legal wife or legal husband, kung alam mo na hindi na kayo masaya sa inyong pagsasama, wag na idaan sa mga kaso. Magkasundo na lang kayo legally na maghiwalay na kayo. And then yung gagawin ninyo is to be a responsible parent to your children. And that's the real talk right there, being clever. Kesa naman magsama kayo sa isang bubong, mag-away kayo lagi at nakikita ng mga anak nyo hanggang sa ma-absorb nila na nagiging normal na yung gano'n. And then susundin ng mga anak nyo yan kasi akala nila normal. Pero hindi nila alam na yun pala yung pamamaraan na hindi na maganda kasi susundin talaga nila yung pattern na gano'n. So, and one of the real talk kasi, no, yung pagiging clever mo, bago ka magpakasal sa isang tao, kailangan masiguro mo na tanggap ka ng kabilang partido or kabilang pamilya. At kailangan hindi lang love ang usapan, hindi lang pagmamahal. Being clever, isipin mo, no? Ito bang taong pinili mong pakasalan? Maliban sa pag-ibig, kaya ka bang buhayin? Kaya bang magbayad ng bills? Kaya bang bumili ng sako-sakong bigas at limpak-limpak na ulam? Real talk. And the worst thing is, itong taong ito, kapag nagkaroon kami ng anak, kaya bang bumili ng diaper, gatas, medication if in case magkaroon ito ng sakit? Di ba? And then sa side naman ng lalaki, real talk. Hindi dahil sa maganda siya at sexy siya at makinis siya, magmamadali kang pakasalan siya or buntisin siya para hindi siya mapunta sa iba. And that's the real talk right there. Alamin mo, maliban sa pagiging maganda, sexy at makinis niya, marunong bang magluto, maglaba, maglinis ng bahay, at sa tingin mo, kaya ba niya panindigan ang isang responsibilidad bilang ilaw ng tahanan? Ganun dapat. Huwag kang padalos-dalos sa isang desisyon. Kasi lahat-lahat ng yan, pagsisisihan mo. Katulad din sa ritual na sinasabi ko. Dahil sa galit ka, dahil sa gusto mong makaganti, no? Mangangako ka ng napakarami sa isang katulad ko na may hawak na panata. Darating ang panahon, halimbawa sa loob ng 3 linggo, hindi pa natapos ang 2 linggo, natupad na. 'Di ba? Nung natupad na yung yung hiling mo, kahit hindi pa tapos yung kandila sa pangatlong linggo, wala na, hindi ka na visible, 'di ba? Kasi umiiwas ka na sa bayarin sa kandila. Nung dumating naman ang ilang buwan, bumalik ulit yung ganong sakit or ganong sitwasyon. Andun na naman, kinakausap mo naman yung katulad ko. And then ginawa mo ulit. Kapag yan ginawa mo sa katulad ko at sa ibang clairvoyant medium at mga taong may hawak na panata, hindi ka magkakaroon ng magandang solusyon sa buhay mo. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa dasal na inalay namin para sana sa'yo. So para yung parang Diyos yan, no? Kung hihiling ka, nayayaman ka, sasabihin ng Diyos, sasabihin ng tao, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung gumagawa ka ng 4 na oras sa isang araw, yun lang yung kikitain mo, 4 na oras lang. 'Di ba? So, katulad din ng botones yan, real talk. Kung gaano lang kalaki yung binigay mo, ganun lang din yung babalik sa'yo. So, hindi mo kailangang magreklamo kung alam mo din ang mga pagkukulang mo sa sarili mo. Okay? So, huwag kang humiling nang hindi ka pa handa dahil yun ang ikakapahamak mo.
Real talk.